na. Nagkamali nga sa tatay ko, sabi niya. Si Pastor Edgardo, Panginoon sa Miguel, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. At ikaw rin po, manguna, Panginoon, sa kalagitnaan namin ng pag-aaral na iyong mga salita, Panginoon, Lord. Sa pamumuno po ni Pastor Edgardo San Miguel, Panginoon, Lord, naway ang bawat ituturo niya sa amin, Panginoon, Lord, ay lagay po namin sa aming puso, sa kaisipan, na ikaw po ang aming gabay, Panginoon, Lord. Lord, ikaw na po ang manguna sa bawat isa. Bigyan mo kami ng kaalaman, knowledge, Panginoon, upang, Panginoon, ang bawat mapag-aralan namin ay ma-apply namin sa aming buhay, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo mag-aral, ang talata, Hebreo, chapter 10, verse 25, ay gusto kong may sabihin muna, no? Ilang bang araw ang ibinigay sa atin sa loob ng isang linggo? Madali, 7. Ito. Meron tayong 7 aral. Ang bawat araw ay 24 hours. Ilan po yan sa times 7? 168. Yan po ang oras. So, ano sa tingin ninyo? Ilang oras ang naibibigay natin kay Lord sa loob ng 168 hours? Kasama na yung nagsamba, kasama na ang Bible study. Ano sa palagay? Mahigit kalahati. Kalahating Yung sa 128. 168? Yung sa 128 na sinasabing ko. Hindi, 168. Oh, 168. Yung kalahati nga, ilan yung kalahati? 80. Kasi every hour, ako anong ginagawa mo, dapat nagbe-pray ka. Tama, Yes. kasama yun. Salamat ka. Kasama yun, Kaya tama. gising pa lang sa umaga, thank you Lord. Mm. Hindi nagsasamba ka na sa Kanya. Pag may ginagawa ka, natapos ka, thank you po Lord. Mm. Kanya, yun sa sinasabi niyong oras, ano naman yun eh, kumbaga hindi mo ma-perfect, kung kalahati man, nagagawa mo. So, diyan tuwang-tuwa ang Diyos Amen. sa sinabi ni Violeta, no? Kasi ibig sabihin mahal niya si Lord. Amen. Kaya 'di ba? Kaya ginagawa natin 'to. Kaya kayo naririto ngayon dahil mahal natin si Lord. Okay. So, may katanungan pa ako. Ano ba ang purpose? Bakit ang tao gumagawa ng upuan? Ano ba ang purpose? Para makaupo. Para maging salumpwit. mga lumang-luma ng nagkatawagan yan. Upuan, para maging upuan. Bakit gumawa ng ventilador? Para tayo ay nahanginan. No, bakit gumawa ng table? Anong purpose? Bakit may table? Para malagyan ng baso, tubig, cellphone. Ibig sabihin, may purpose. Tayo naman po, nilalang tayo ng Diyos. Aminado tayo, di ba? Ano ang purpose kaya? Bakit tayo nilalang ng Diyos? Sino po ang makakasagot? Ano ba ang purpose mo dito sa mundo? Bakit ka nilalang ng Diyos? Ba't anong purpose ng Diyos? Gagamitin ka niya. Yes. Pagkalat ng kanyang mga salita, ng kanyang mga Yes. bilin sa mundong ito. At ang purpose mo yung palaganapin ng kanyang mga salita sa mundong ito para lahat, hindi lang ako ang maligtas, kundi marami ang maligtas. Amen, amen. Tama. So sa madaling salita,
na nilalang tayo may purpose. No? So, tulad halimbawa na tuwing linggo, dapat nasa church tayo. Yes. Yan ang paraan kaya tayo nilalang. At alam nyo ba, mababasa natin sa mga ngaral, ang lahat ng may buhay ay nagpupuri sa Diyos. Lahat bato may buhay yan. Ang puno may buhay. Ang aso, pusa, lahat ng may buhay ay nagpupuri sa Diyos. Kaya nga tayo, di ba? Tama yung sinabi ni Violeta, na kaya tayo nagsasamba para magpuri sa Diyos. Sama-samang nagpupuri. Sama-samang nag-aawitan. At nakikinig ng salita ng Diyos. So, yun ang purpose. No? Kaya nga, ang ating topic, ako na magbabasa, Hebreo 10, verse 25, ang sabi po, huwag nating kaliligtaan ang ating pagtitipong banal na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong mamamalas na nalalapit na ang araw. Dito ka, may bakante pang isang upuan. O, di ba? Tayo raw ay magkakatipon. Ito na nga. At nag-aaralan. Gaya ng iba. Pagkatapos kundi mag-aralan sa isa't isa. Kaya tayo po nagba-Bible study. Ito po, may upuan. Kaya tayo nagba-Bible study, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Di ba? Dahil kayo ay katulad ko, o mas bata pa kayo sa akin, marami na kayong alam. Dahil hindi kayo tumitigil sa pag-aaral. Kita nyo kahit umaambon, hindi kayo na-discourage. Karamihan ng tao, ay umaambon, nakakatamad. Matulog, sarap matulog eh. Di na pupunta, sarap matulog. Pero hindi napipigilan. Kasi di ba ang utos ng Diyos, Mateo 22, verse 37, 38, 39, 40, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, ipinakikita natin, kaya tayo naririto, yan ang purpose dahil mahal natin si Lord. Alam po ninyo, itong utos na to, mababasa rin yan sa Mark chapter 12 verse 30, na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, madaling basahin. Pero, ano ang gagawin mo? Tama yung sinabi ni Violeta. Halos 3 days. Dahil kalahati ng 3.5 days, ang panahon niya kay Lord. Lahat na yung kasama na yung panalangin, mga kahilingan, kasama na yan. Kaya ipinakikita niya na mahal niya si Lord. Yun lang naman ang utos, di ba? Na sino bang bumanggit nung nakaraan nandito na ginawa na nga lang dalawa? Si Juan yata, si Violeta. Ginawa na nga lang dalawa yung 10 utos, di ba? Natatandaan nyo? Yung ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. Nakagaya ng pag-ibig sa ating sarili. Uulitin ko po yan. Itong mahalin ang sarili, bihira po ang gumagawa niyan. Nakukuha nyo ba ang ibig kong sabihin? Mahal mo ang Diyos, maraming gumagawa. Lahat tayo rito. Kaya tayo naririto dahil mahal natin si Lord. Mahalin ang kapwa, ginagawa natin yan. Nakikikuhan tayo. Nakikihalubilo tayo sa ating kapwa, di ba? Hindi natin inaaway. Kung mayroong mang away, ay may dahilan. No? Pero kung hindi ka naman inaway, walang dahilan. Mahalin daw ang kapwa. Ang problema, yung sarili natin. Hindi natin mahal. Hindi ko nilalahat. Kasi tulad ko, hindi na ako lalayo, sa sarili ko na lang.
Kung hindi ko minahal ang sarili ko, hindi ko aabutin ng 74 years old. No? Kasi noong panahon, hindi ko talaga mahal ang sarili ko. Lasinggero ako, basag ulero ako, lahat na ng ero, palautangero na hindi nagbabayad. Kasi kaya nga nangutang, walang pera. Ano ibabayad? Ako yun, ha? Tinutukoy ko. Hindi ko minahal ang sarili ko. Pero dito tayo sa ating topic, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Ito na tayo ngayon, nag-aaralan. Alam po ninyo, huwag niyong hayaan na ako lang. Kaya bibigyan ko ng pamagat ang ating pag-aaral. Ang gusto ko pong ibigay na pamagat, mag-aralan. May knowledge kayo eh. Marami rin kayong alam. Tuturuan nyo rin ako. Ako, nagtuturo din. Tama din naman kung ang nakita nyong mali ang itinuro ko, may karapatan kayong kausapin ako. Diba? In a nice way. Walang debate. Diba? Sabi ko, hindi tayo nagdidebate, magpaliwanagan lang. So, una, mag-aralan. Anytime, sa susunod, pwedeng magturo. Sino man sa inyo ang gusto. Makikinig naman ako. Mag-aralan, magpalakasan. Ito ang ating title. Kasi, kaya ito sinasabi rito na huwag ninyong pabayaan ang pagtitipong banal na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan. Diba? Mag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon. So, di ba napakaliwanag? Mag-aralan. Kaya, bibigyan kong title, mag-aralan, magpalakasan. Kasi, kung ikaw, halimbawa, siya nangihina, pag nakarinig dito ng magandang patutuo, testimony, di ba lalakas ka? Ay, ganun lang pala ang ginawa. Ganun lang pala ang ginawa ni Pastor. Kaya, mag-aralan, magpalakasan. Tungo sa paglagong espiritual. Anong ibig sabihin ng paglagong espiritual? Di ba kayo, matagal na kayong nag-aaral? Ang tawag sa inyo ngayon, matured Christian. Paglago, lumalago na po. Kaya kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, paano ka lalago? Paano tayo magiging matured Christian? So, tatlo na, no? Mag-aralan, pwede kayong magturo sa susunod, pwede ako uli, o sino pa man, mag-aralan. Magpalakasan, yung kahinaan natin, pag narinig natin yung testimony ni Kuya Alex na halimbawa, dati siya, wala siyang pakialam sa ganito, pero ngayon, binago na siya ni Lord. Kaya, magiging kalakasan si Kuya Alex. Magpalakasan. Mag-aralan, magpalakasan, tungo sa paglagong espiritual, at itong pinakamaganda, itong pang-apat, para tayo ay nagkakaisa ng paniniwala. Nakuha ba natin? Magkaisa tayo ng paniniwala. Pero, walang pilitan. Respect. Dahil marami nagsasabi, parehong Kristiyano. Ang Arminians, no? Si Arminios, ang paniwala nila na nawawala ang kanilang kaligtasan. At pagdating naman kay John Calvin, ang kaligtasan, once saved, always saved. At ako naman, ang itinuturo ko, salvation with assurance, sigurado. Hindi katulad ng Arminians na nawawala. Tapos, singi ka na naman tawad. So, ang gusto kong ipakita rito, na kahit tayo mga Kristiyano, ay mayroong pagkakaiba. Kaya nga inilagay ko sa pang-apat, mag-aralan, magpalakasan, tungo sa paglagong espiritual, at nagkakaisa tayo ng paniniwala.
Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Naniniwala ba kayo na mayroon pa ring propeta hanggang ngayon? Para nagkakaisa. Kasi pag nagkakaisa tayo, walang problema. Magkakaroon ng problema kung hindi tayo nagkakaisa. Halimbawa, yun nga sinabi ko, nawawala nga ang kaligtasan ko eh. Pero ako, ang stand ko, sigurado. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang gusto nyo sa dalawa? Gusto nyo nawawala? O hindi nawawala? Yan. Ako, ang stand ko, salvation with assurance. Alam nyo naman siguro ang assurance. Ibig sabihin, sigurado. Hindi wala-wala. Kasi, ako'y naniniwala sa Hebreo, chapter 11:1. Ang sabi po doon, tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Kaya kung ang inaasahan mo, nawawala ang kaligtasan mo, mawawala. Kasi yun ang paniwala mo. Tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. At naniniwala tayo sa mga hindi nakikita. Yun ang karugtong. Hebreo chapter 11:1. So, ang tanong ko sa atin, prangkahan ako. Walang problema kung ang gusto nyo nawawala. I don't care. Gusto mo yan eh. Pero ako, ang teaching ko, hindi nawawala. With assurance. Kasi ako, pag lumaban, no? Sa totoo lang, ang gusto ko, laging panalo. Ayaw ko. Totoo yan. Dati akong sugarol eh. Sa pagsugal, may daya. Lagi kong dadayahin ang kalaban ko. Ayaw ko matalo. Sugarol ako noong panahon. Kaya, ang ugali ko, yung ugali ko sinasabi ko, sigurista ako. Ayaw ko yung wala-wala. Diba? Mababasa rin sa Matthew 9:29, according to your faith, let it be done to you. Nakuha ba natin? What is your belief, it will happen to you. According to your faith, let it be done to you. Mateo chapter 9, verse 29. Kaya ganun po ako. So, prangkahan po tayo. Hindi ako mahihiya. Kung gusto nyo nawawala, sa taas nyo ang kamay nyo. Hindi ko naman kayo paalisin. Igagalang ko kasi yun ang paniniwala mo. Kasi sa totoo lang, ako, wala akong karapatan baguhin kayo. Hindi ko trabaho yun. Trabaho ko yun ng Holy Spirit. At itong daldal ako ng daldal dito, ang nakikinig na may Holy Spirit, mauunawaan ako. Ibig sabihin, magkaisa kami. Okay, sino sa inyo ang naniniwala nawawala ang kaligtasan? Taas ang kamay. Walang debate ha. Debate. Pero kung ikaw ang pananampalataya mo, hindi tao sa puso, mawawala talaga yun kung ikaw ay babaligtad. Kung hindi ka susunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon, sarili mo lang iniintindi mo, sariling paniniwala, saka iba ang paniniwala sa pananampalataya. Ang paniniwala, ano lang yan eh, sa mundo lang yan eh. Pero yung pananampalataya sa puso yun. O pag sa puso, sigurado. Sigurado. Pag nasa puso, kung talagang ang pananampalataya mo, nasa puso mo, sinusunod mo ang utos, hindi ka nagda-doubt sa Panginoon, sigurado ka. Yun ang tinutukoy ko. Pero kung Katulad hindi niya. kung hindi ka nga, kung ang pananampalataya mo pag ganun-ganon, doon magkakadoubt ka. Hindi kasali yun. Hindi kasali ang yun. sinasabi ko, yung katulad mo nung sinasabi mo, nasa puso. Hmm. Kung ang lahat ng mananampalataya ay nasa puso, Amen. sigurado. Puso. Kasi tingnan po ninyo, ang Diyos hindi tinitingnan ang ating mga ginagawa. Amen. Ang tinitingnan ng Diyos
ay Ang ang ating puso. puso. Hindi mo maikakaila sa Diyos. Hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Dahil basang-basa ka ng Diyos. God is all-knowing. Diba? O, tama ang sinabi ni Violeta. So, tayo ay nagkakaisa. Kaya, di ba, mag-aralan, lahat pwedeng magturo, magpalakasan, mag-aralan, magpalakasan tungo sa paglagong espiritual at nagkakaisa ng paniniwala. May tanong ako kanina, mayroon ba ngayong naniniwala na mayroong propeta pang hanggang ngayon? Huwag nating ituloy yan kasi debatable po yan. Marami pa rin talagang tao na naniniwala na may propeta pa hanggang ngayon. Huwag na. Maraming false prophet. Oo, tama. Marami. Tama. So, wag na muna natin pag-usapan yan. So, ganito nga. Balik natin sa ating pinag-aaralan. Hebreo chapter 10:25. Na huwag nating pabayaan ang pagtitipong banal. Huwag daw nating pabayaan. Kaya ito tayo ngayon nag-aaral. Kundi mag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. O, ano sa palagay nyo? Nalalapit na ba ang araw? Marami ng palatandaan. Tama. Nalalapit na. 'Di ba? Sabi sa Mateo chapter 24 verse 7, sapagkat maglalaban bansa sa bansa, maglalaban kaharian sa kaharian, magtataggutom. Ito na, marami nang nagugutom. Lalo na ngayon. O, sinisisi si BBM. Kaya daw nagugutom. Okay. So, yung mga palanda, maglilindol, di ba? Nakalagay doon, lilindol, babaha. Eh, naku, walang tigil ang baha sa Pilipinas kasi nakurap. Na ano ba? Malimalita. Na malimalita. Tapos yun, nakawala na. Marami ng pera yun eh. Nakawala na sa kulungan. Oh. Okay. Oh, yung isa nakawala pa. 'Di ba? Kahapon lang yata Oo, si Bong Revilla. Kung Okay. na, nag-jogging na. Okay. Tama yung sinabi ni Violeta, nandyan na ang mga palatandaan. Nandyan na. Kaya nga, ito ngayon, dapat tayo magsipag. Magsipag. Saan pa ba, may pastor ba nagtuturo sa inyo? Hindi masama kung may nagtuturo. Hindi, dati po, dati. Ngayon, wala na? Wala na. Ano sila, kasi pupunta sa mga iba-ibang Iba-ibang lugar Mm. para mangalap nga, tapos kumuha yung magiging pastor, magtuturo na magiging pastor. Ay, misyonero, magaling yun. Ganda yun. Oo. Para, Kanya, kasi, marami din kami seminar na tinatinan. So, salamat naman. So, huwag kayong magsawa. Welcome kayo dito. Ano? Dahil tayo nga mag-aralan. Magpalakasan tungo sa paglago. Matured Christian. At ang pinakamahalaga, yung magkaisa tayo sa paniniwala. Dahil kung hindi tayo nagkakaisa, baka mapunta tayo sa pagtatalo-talo. Diba? Sinabi ko, hindi ko pakikialaman ang paniniwala mo. Diba? Pastor, paano tayo magkakaisa kung kanya tayo paniniwala? Hindi. Ginagalang ko. Oh, yun. Tama yun sabi mo. Dapat magkaisa. Yun ang aking motibo. Yun ang aking gusto na mangyari. Pero, hindi ko po pwedeng pilitin. Nakukuha niyo ba? Hindi ko pwedeng pilitin. Igagalang ko. Ngayon, kung gusto pa rin makinig dito, kahit hindi kami magkaisa, welcome pa rin. Kasi, alam nyo, itong kong daldal dito, ang Holy Spirit, ang magpapaunawa sa atin. Lahat naman tayo may Holy Spirit, di ba?
Sang-ayon ba kayo? Lahat ng Kristiyano may Holy Spirit. Ano ang function ng Holy Spirit? Ano ang trabaho? Gabay. One. Tuman. Ano pa? Siya ang tawag dito na nakikipag-ugnayan sa Panginoon para sa atin, yung kung ano man ang hinihiling natin. Siya ang umiibig sa Panginoon. Okay. At ito pa. Ito naman yung sa akin. Ang Holy Spirit ang nagpapaunawa ng banal na kasulatan. Kanya nga, bago magbasa ng Biblia, Nananalangin. hindi ang Holy Spirit Yan, di kaya ginawa nating mag-opening prayer si Ate Cora. para maunawaan. Kasi every time na babasahin mo ang isang verse, paiba-iba ang ano niya, yung pinapahiwatig sa iyo. Hindi yung isang beses mong basahin, gano'n ang pagkakaunawa mo. Hindi ano yung kailangan, kung pag binasa mo uli yun ng ano, iba na naman ang ibibigay sa iyo ng Holy Spirit. Sa totoo lang, maraming pastor na magkakaiba-iba. Pero, ang para sa akin, wisdom. Kasi lahat po ng pastor, binibigyan ng wisdom. May iba't ibang wisdom. Pero, ang papuri, hindi sa pastor. Hindi, Sa Panginoon Diyos ang lagi ang papuri. Wisdom po yun. Kasi itong aming knowledge, ako graduate ako ng Silang sa Philippine Christian University. Bachelor of Ministry, graduate ako. Graduate ako ng Masteral, Master in Christian Leadership. Isa na lang, doktor na ako, doctorate. Hindi ko na hinahangad. So, bakit ko yan nasabi? Ang knowledge na pag-aaralan sa schools. Sa kanya hinihingi sa Panginoon. Tama, ang knowledge galing sa Diyos. Walang ibang panggagalingan ang knowledge, pero napag-aaralan kasi sa school, may eskwelahan, may nagtuturo. Pero ang wisdom, no? Ito ay knowledge, karunungan pa rin na galing sa Diyos. Hindi po pareho ang knowledge and wisdom. Wisdom, direktang galing Galing sa kanya. Sa Yung kanya. knowledge, pang mundo lang. na pag-aaralan. Amen. Pero marami nga nagkakaibang pag-aaral. So, kaya nga ako nagpapauna rito, welcome lahat. Doon tayo magkakaproblema sa pang-apat. Mahihirapan tayong magkakaisa. Pero, naniniwala tayong may Holy Spirit tayo. Balang araw, ipapaunawa ng Holy Spirit sa atin na tama si pastor. Pwede ring sabihin, ay talagang mali si pastor. Pwede yan. Pero hindi ako makikipagtalo. Alam niyo kung bakit? Marami kasing mga pastor na sumisikat. Sumisikat dahil may dahilan. Kasi ang habol, pera. Marami pong pastor na last month lang may nakulong sa Amerika. Pastor, pera. Mayroon pang may sinabi kang nagkaanak yata. Mayroon pang, ano ba yung, may kwininto ka nakaraan. Nakalimutan na, okay. So, si Kibuloy, ano masasabi niyo? Pastor yan. Ano yan? Diba? Napakayaman. Kasi nga, pera. Pera. Sa totoo lang. Kasi, dahil kayo nandito, pag-aralan nyo ang pastor kung ano ang itinuturo. Marami na pong mababasa sa Facebook. Ano ba yung pastor na yan? Mayroon ng ikapo, mayroon pang offering, mayroon pang para sa pastor, mayroon pang para sa kasalanan, mayroon pang pledges, inuutusan ka pang mangako na magbigay ka ng ganito kasi may pagawain tayong building. 5 karamihan. Sa amin po, umaatin naman kayo, sa atin, isa lang ang hinihingi ko. Love offering. Kasi God is love. Isa lang po. At hindi ako nahihiya. No? Tingnan mo, January, pumunta kami ng Davao na asawa ko. April 10, pumunta kami ng Vietnam. June 1 to 5, nasa Taiwan kami.
Kaya hindi ako nahihiya. Malaking gastos yan yung pinupuntahan namin. Kasi ang church namin, sila ang witness. Transparent. Lahat ng perang pumapasok, alam nila kung magkano sa pastor ang natanggap. So, at hindi lang yan, ang ipinagmamalaki ko, kami nabubuhay sa planning and budgeting. May plano po kami. Pag may plano, may budget. At may target goal. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, noong unang taon namin yan, 2023, ang hiningi namin kay Lord, 250,000. Ang ibinigay ni Lord, 300. At yung 250,000, may kalalagyan. Kaya planning and budgeting. Binadgetan yung bibili ng yung tubig, water dispenser, bibili ng ventilador, bibili ng TV, bibili ng amplifier, na kapag dumating yung 250,000 na hinihingi namin, doon gagastusin. Karamihan ng church, secret. Kaya, karamihan nagkakaroon ng problema sa pera. Hindi transparent. Kaya hindi ako nahiya pumunta ng Vietnam, pumunta ng Taiwan, Davao. Kasi transparent. Nakikita, walang nakalagay doon na nagpasarap ako na ginastusan ng church. Katulad nitong mga sinasabi ni BBM, nagpapasarap daw. Sa 4 years, 40 na daw na nag-abroad siya. Di ba, lagi nag-a-abroad si BBM? Nililibak po yan sa Facebook. Kanina ako lang nabasa. Sa 4 na taon niyang panunungkulan, 40 beses lang nag-a-abroad. Kasi, hindi sila transparent. Okay, so, ang church, inahalin tulad ko, kaya ako, hindi nahihiya dahil open ang pera. At alam kung magkano ang pera sa bangko. Nung Miyerkules, nag-deposit kami 22,300 ang dineposit namin. So, ba't ako napunta dyan? Dahil hindi ko ini-encourage kayo. Gusto ko lang maging transparent. Gusto ko lang na iba ang palakad ko. Yan po ang aking leadership. Nung nag-graduate ako ng high school, tinanggap ko po ang Leadership Award to the most outstanding youth student. Gold medal from Jerry Rojas. At si Ramon, ang Speaker of the House noon, si Ramon Mitra Jr., siya ang nagsabit sa akin ng gold medal. So, mayroon po talaga ako gift na galing kay Lord ng leadership. Ano ba bakit ako, hindi naman ako valedictorian, hindi ako salutatorian, bakit ako ang binigyan ng Leadership Award? Dahil doon sa loob ng school campus, high school ako, lahat ng extortionist, lahat ng mga lasinggero, mga nagsisigarilyo sa loob, ginawa akong presidente ng, ano ang tawag doon? President ako ng federation, hindi federation. Ano yung mga asosasyon na mayroong hazing? Fraternity. By counts fraternity ang inilagay na pangalan dahil ang advisor ko, teacher ko. By counts fraternity. Dahil ang ibig sabihin niyan, you are a noble man. Nobling tao. So ang sabi sa akin, ito nga, gawa tayo ng project, rest house, basketball court, ganun ang ginawa ko po. So, yung mga katulad ko na mga lasinggero, extortionist pa nga ako, iinom kami, pangingiki lang. So, hingin sa mga estudyante. So, nakita ng advisor namin, kaya ako kahit hindi ako magna cum laude, ba ang tawag doon? Salutatorian, kahit hindi, ako ang binigyan. Kasi may leadership daw ako. Hindi ko ipinagmamalaki yan.
may katibayan ako yung gold medal hanggang may picture ako na ang nagsasabit sa akin si Ramon Mitra Jr. Ramon Mitra. Siya ang House Speaker. Naging senador po yun. Okay. So, ipinagpapakilala lang ako sa inyo na ito po ang aking leadership. Kaya ako'y naniniwala. Mayroon pa ako ngayon sa Media House Express. Ang Media House Express tuwing Lunes mapapanood nyo, no? Na alas 9 hanggang alas 10 nandoon din na yung mga itinuturo ko sa inyo, itinuturo ko rin doon. Hindi para sumikat, hindi para gayahin itong mga mayayaman para magpayaman. Maaaring lumaki ang sweldo ko kung ang income na namin ay nasa 2 million na. Kasi 10% po ang ibinigay sa akin na pinagtibay. Ang 1 million, 10%, 100,000. Tama? Ang 2 million, meron akong 200,000. Sa isang taon yan, 200. Maliit yan. 200 divided by 12. Di ba? Maliit yan. Ang iba sa ngayon, 30,000 na yata ang kuwan eh. Halos minimum. No? So, ibig ko sabihin, maliit pa pala yung 10% na pinagtibay. Maliban kung i-increasean nila ako. Kasi mayroon kaming tinatawag na Finance Committee. Ang Finance Committee ang bahalang magpasweldo sa amin. Kasama nga ang anak ni, kapatid ni Ayin, si Ann, ang treasurer, kasama pa sa Finance Committee. Ang trabaho ng Finance Committee, pag-aralan yung mga pagkakagastusan, electric, renta, o ano paman. Janitor, sa pastor, may sweldo mga pastor. Ang liit-liit namin. Dati 4 ang pastor. Ngayon 3 na lang. Kasi busy na daw yung isa. So, ang magpapasweldo sa aming 3, yung Finance Committee. Hindi ako ang masusunod. Nakukuha po ba natin? So kaya ako to nababanggit dahil ako ay nagpapakilala sa inyo. Pati ang leadership ko, ikwento ko sa inyo. Mas maganda ng fair and square. Ibig sabihin, huwag tayong tumulad kay. Ang dami po yan, 10 pastor na mayayaman na inireklamo na. Kasama pa nga si Jimmy Swaggart. Kasama na nagpayaman. No, marami nagpayaman. So, ako po, magpapayaman ako sa tao. Yung tao ang dapat, tama yung sinasabi nyo kanina, na dapat makakilala ang maraming tao. Kaya in-invite ko itong mga kabataan dito dahil habang bata pa sila, ay makakilala na kay Lord. Yun lang naman ang tanging hangarin natin eh. Di ba? Ano ang utos niya? Di ba? Matthew 28:19, therefore go and make disciple of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yun lang naman ang gagawin natin. Kaya kung mayroon pa kayong maiimbita, maliit itong lugar natin. Maliit ang lugar natin, di ba? Puno na tayo. Paano na lang magdala pa kayo ng tigi-isa sana? Okay, so problema ni Lord yan. Siya ang gagawa. So, ipinakikita ko lang na nagpapakilala ako. Una, ito nga, sabi, mag-aralan. Hebreo chapter 10, verse 25. At ugaliin ang pagtitipon banal. No. Sa inyo, sino man ang sa inyong gustong magpatutuo, welcome. Kung mayroong gustong kumanta sa inyo, welcome. Pwedeng kumanta. No. Manalangin, kumanta. Kasi ako pag nagpapa-Bible study ako, may pinuto. Ay, nandiyan pala si Cora. Ang ganda ng boses nito. Nakarating yan sa Media House Express. Umawit kami doon sa Media House Express. No? Ang ganda ng boses nito eh. Okay. Yan ay kuha niya yan. Anong tawag niya? Talent niya. Lahat tayo may Biyaya talent. ni Lord po yun. Bigay ni Lord. Yes, amen. Kaya Hindi always gamitin thank, natin sa pagpupuri. always thank God. Sa Diyos ang papuri. No? To God be the glory. So, talagang, baka kayo may tinatago kayong boses, ilabas nyo na. Ito, narinig ko na. No?
At ang nanood doon, marami po nanonood sa buong Pilipinas at meron pa sa ibang bansa. Kasi Media House Express, kuwan po talaga yan. Pareho yan ng Channel 7, Channel 2, kaya lang maliit pa lang, hindi pa kilala kasi 3 years pa lang ngayon, bago lang nag 3 years. Hindi pa gaanong kilala. Pero balang araw, nandiyan si Lord. Kaya nga siguro ako doon nilagay dahil malaking tulong din ang mensahe ng Panginoon doon ko isinisiwalat. Marami pong nagla-like. Maraming nagtitik sa akin. Maraming tumatanggap. Dahil nagpapatanggap ako doon Sabihin ko sa kanila, ngayon magpapatanggap ako, taas nyo ang kamay. Tapos nag-comment, nagtaas daw sila mag-asawa. Kilalanin nyo makasalanan kayo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Humingi kayo ng tawad sa Diyos at higit sa lahat, tanggapin mo si Lord bilang Lord and Savior. Yun, ganun daw ang ginawa nila. So, ipinag-pray ko. Ngayon, laging nakikinig. So, natutuwa ako. Ang layo noon, nasa Bicol. Walang pakinabang na, di ba, sa church may pakinabang kasi may naglalab offering dyan. Pero ako nga, walang pilitan, walang tithes, love offering. Kasi yun ang gusto, yun ang itinuro sa akin ni Lord. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, hingiin mo rin yung bukal sa kanilang kalooban, ang pagbibigay. Ito ang mga witness ko. Sila Ayin, si Alex. Naghingi ba ako ng tithes? Hindi. Hindi. Kasi pag-ibig. Ang palakad ko sa church, pag-ibig. Mahal ko lahat ng membro. Parang mga anak ko sila. Actually, anak ko talaga dahil nandiyan, ang pinakatatay dyan, ang pastor. Ang pinakaama. Kaya, parang mga anak ko sila. Lahat na magiging membro dyan ay anak ko. May karapatan akong pangalagaan. Kaya nga, ang pastor ay may tungkod, may karapatang pag matigas ang ulo ng tupa, pinipitik po yan. At kung ang tupa malalaglag na sa bangin, mapapahamak, may kalawit po yung tungkod, kakalawitin para wag mapahamak. Yan po ang katungkulan ng pastor. At ang katungkulan pa ng pastor ay mangaral lagi ng salita ng Diyos. Kaya ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na kayo, alam ko, hindi aksidente na nakarating kayo rito. Ito ay utos ng Diyos sa atin. Diba? Ibabalik ko doon sa bakit iniiwasan ko ang pagtatalo-talo. Kasi si Soriano sumikat sa pagtatalo-talo. Eli Soriano. Kaya lang, babasahin ko po kasi ang Galatia chapter 5 verse 19, 20, and 21. Ang bunga ng laman, diba? Nakalagay doon, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, paglalasing, pagpatay, pagtatalo-talo. Nandoon, pangangalunya. Diba? Galatia chapter 5 verse 19, 20, and 21. So, kaya nga 'di ba nung last pa nagkita-kita tayo rito, sinabi ko, Violeta, sabi ko hindi tayo nagtatalo, nagpapaliwanag ka lang na inirerespeto ko 'yun, ginagalang ko 'yun, pero huwag tayong magtalo. Kasi ang ibig sabihin, kung tayo ay magtatalo-talo, hindi 'yan bunga ng espiritu. Ang bunga ng espiritu, Galatia 5:22 and 23, ang sinasabi po doon, number 1, pag-ibig. Magmahalan tayo bilang magkakapatid. Pangalawa, joy, kagalakan. Pangatlo, kapayapaan, may peace of mind tayo. Pang-apat, kabutihan, kainunan, kabaitan, at pang-siyam, pagpipigil sa sarili. Yun ang dapat na nakikita sa ating pag-ibig. Gala, maggalangan, respeto. Kasi yan ay, ibig sabihin, mayroon tayong Holy Spirit. Yung mga walang Holy Spirit, nandoon po yun sa pagtatalo-talo. Marami ang Iglesia ni Cristo, laging nakikipagtalo. Isa rin kasi yan na sumikat sa pagtatalo-talo. Nasa plaza yan nung hindi pa sila kilala.
Mabuti ngayon, tumigil na sila sa pagtalo-talo. Pero si Elio Soriano, wala na kasi. Namatay na. Kaya wala nang pagtatalo-talo. So, ini-example ko lang. Yan ang iniiwasan ko. Pero, iginagalang ko. Halimbawa, ang kumuha sa akin sa Media House Express, ang presidente, Iglesia ni Cristo. Hindi naniniwala na Diyos si Cristo. Pero ako ang kinuha. So, ang sabi ko doon, pag nagturo ako, broadcaster na kasi ako eh. Pag nag-broadcast ako, ginagalang ko yung naniniwala na tao lang si Kristo. Sasabihin ko pa, totoo naman tao talaga. Kasi kung hindi naman siya naging tao, hindi siya mamamatay. Kasi kung God siya nabababa, kahit disabog, barilin mo, hindi mamamatay. Ang purpose, ito na yung purpose, balik tayo. Ang purpose ni Jesus, mamatay siya sa krus. Dahil kung Diyos talaga siya, kasi ang ating paniniwala, John 1:1, di ba? Sa pasimula ay ang salita at ang salita kasama ang berbo. At ang berbo ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Kaya sa John chapter 1 verse 14, naging tao. Ang berbo ay naging tao. Kaya, bagamat tao si Kristo, pero Diyos siya na nagkatawang tao. Hindi po ako makikipagtalo, sinasabi ko, ginagalang ko ang Iglesia ni Cristo. Kasi baka palayasin ako eh. Ang may-ari Iglesia ni Cristo. Nagtaka nga ako, bakit hindi Iglesia ni Cristo ang kinuha nila. Ako pa. Kaya lang, may nabalitaan ako na nasa CCF ang asawa ng lalaki. Kristiyano na, pati mga anak. CCF. Di ba, dyan may CCF. Christ Commission. Fellowship ba ang tawag doon? Christ Commission. Siguro, naniniwala na rin, nahihiya na rin lang na sabihin Diyos si Kristo. So, kaya ako, yung nagsasabing tao lang si Kristo, ginagalang ko. Hindi po ako makikipagtalo. Yung nagsasabing nawawala ang kaligtasan, hindi rin po ako makikipagtalo. Take it or leave it. Kung kaya ninyong tanggapin nyo. Kung hindi, pasok dito, palabas dyan. Okay. So, ngayon, nasa tanungan na tayo. Ang itatanong nyo lang muna, yung pinag-aralan natin. Pagkatapos, kung meron pa kayong katanungang iba, pwedeng magtanong. Ay, salamat, may tubig na. Pasmado ng kamay ko. Wala na po bang tanong? Kung walang tanong, i-closing. Baka may tanong kayo, huwag kayong mahiya. Well, hindi naman tayo magtatalo-talo nga eh. I respect. Igagalang ko ang paniniwala ninyo. Kaya lang, maggalangan. Igagalang din siyempre. Pero walang pilitan. Walang pilitan. Maganda naman kasi yung may tanungan. Hindi naman masama yan. Ginagalang ko po yan. Maganda ang aura ni Violeta ngayon. Kaya panalangin natin si Oscar na ibalik yung dati niyang kakisigan. No? Medyo parang ano ba nararamdaman mo? Marami na. Diabetic po yan. Diabetic? Insulin na siya. Ako diabetic din ako. Kaya lang, control talaga. Rayuma. May rayuma pa. Ako, medyo mahina na rin ang mata ko, pero na-opera dalawa. Medyo okay na ngayon. Ang problema ko, pandinig. Pinalinis ko na. Pinalinis ko na kasi may nag-advise na marumi na yan. Mahina pa rin. Nasa edad na kasi tayo. Kaya, yan, si Oscar, ginagalang ko. Pupuri ako sa Diyos, ang papasalamat, kasama siya rito para makinig. Wala namang pilitan, di ba? Walang pilitan. Nakita nyo ang aking palakad. Okay, kung wala na po, ipapanalangin ko na po kayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon,
magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po, Lord, sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Sa mga kagalingan ng aming karamdaman, maraming salamat po. At yung aming mga problema, nananalig po ako, naniniwala na kayo po ang gagabay sa bawat isa sa amin. Tutulungan po ninyo kami. At dinadalangin ko rin po ang kalusugan ni Brother Oscar. Siya po ay diabetic. Siya po ay mahina na rin pandinig katulad ko. Medyo mahina na rin ang mata. Ako'y nananampalataya na kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Sa iyo po'y walang imposible. Inilalapit ko po ang kapatid kong ito sa inyo na maibalik po ang dati niyang kalakasan dahil napakabata po ng kanyang edad. 1 taon lang po ang itinaas sa akin. Ako po ang inyong lingkod ay 74, si Brother Oscar ay 75. Kaya ako'y naniniwala na sa iyo po'y walang imposible. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ay lumalapit sa iyo. Dinudulog ko po ang kapatid ko ito. Na bagamat maaaring yung kahinaan ay nakakakain siya ng bawal, nawa po ay bigyan niyo siya ng knowledge, ng karunungan na maiwasan na po. Maging ang inyong lingkod nga, natutokso rin po ako sa minsan sa ice cream, chocolate, mga bawal po yan. Kanin o ano pa man yung noodles. Pero nandoon pa rin, medyo may control po talaga. Kailangan po talaga. Dahil kayo na rin nga po ang may sabi, dalawa na lang ang utos. Love God, love your neighbor as yourself. Kaya dapat nating mahalin po ang sarili. Ito po ang karamihan ng tao na hindi minamahal ang sarili dahil hindi iniingatan. Kaya humahaba po ang buhay. Alam ko, maaring kung gusto pa ni Brother Oscar ng 101, mangyayari pa po yun. Basta mahalin niya lang ang kanyang sarili at maniwala sa iyo. By faith, hindi lang si Brother Oscar, lahat ng nakikinig sa hapon ito. Kung ang sabi mo nga kasi sa Hebreo 11:1, tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Kaya anuman po ang loobin namin, halimbawa ako, ang gusto ko po 101 para mapatunayan ang itinuturo ko ay tama. Biblical naman po kasi Mateo 9:29, Hebreo 11:1 at marami pa. Ako'y naniniwala. Kaya ako nagtuturo ng ganito para ma-encourage ang lahat ng makikinig. At kung gusto po nila 90, 95, ito po ay mangyayari dahil yun ang kanilang paniniwala. Dahil marami naman po kasi nagsasabi, ayaw ko na rin ng 101 dahil mahina na katulad ni Enrile. Pero hinihingi ko po sa inyo, kung bibigyan nyo ako ng 101, dapat halos ganito pa rin ang aking kalakasan dahil naniniwala ako sa iyo'y walang imposible. At kung mayroon pa po, nasama ko na rin po si Ate Mel dahil siya ay na-stroke, pero nakikita ko po dahil halos tuwing alas 3 ng madaling araw hanggang alas 5 ang prayer ko sa lahat ng mayroong karamdaman. Sinasama ko na rin po si Ate Mel, ang aking may bahay, si Ate Lenny na na-aksidente po, inopera ang tuhod. Kayo po ang dakilang manggagamot. Dinadalangin ko po nawa ay inyo pong hipuin na mapagaling. At kung mayroon man po ritong iba pa na hindi nagtapat sa akin, na hindi nagsabi, dahil karamihan po ay mayroon namang problema, dahil sinasabi mo nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sa makatuwid, lahat ng tao ay may pagsubok. Kaya lang maganda ang kasunod na hindi mo kami iiwan ni pababayaan kapag dumaranas na kami ng anumang pagsubok. Kaya, Lord, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pangalan mo ni Jesus. Amen at amen. Okay? Sige po.